Nanginginig ang mga kamay ko habang nakahawak sa laylayan ng aking puting belo. Ramdam ko ang init ng mga ilaw sa loob ng simbahan, kasabay ng mabibigat na tingin ng daan-daang tao na nakatuon sa aming dalawa. Sa harap ng altar, ang lalaking dapat ay magiging katuwang ko sa habang buhay ay dahan-dahang bumibitaw sa aking kamay. Amara, kailangan kong umalis. It's an emergency. Bulong ni Rafael. Hindi ko magawang sumagot. Parang may bumara sa aking lalamunan. Emergency? Sa gitna ng ating kasal? Rafael, wag ngayon. Pakiusap ko sa mahinang boses, sapat lang para marinig niya. Narito ang lahat. Ang pamilya ko. Ang mga investors. Please. Ngunit hindi siya tumingin sa aking mga mata. Ang kanyang atensyon ay nasa cellphone na hawak niya. Ang screen ay maliwanag na nagpapakita ng pangalan ni Celine. Buhay ang nakataya, Amara. Mas mahalaga iyon kaysa sa seremonyang ito. Maintindihan mo rin, sabi niya bago tuluyang tumalikod. Naririnig ko ang marahas na bulungan ng mga tao. Ang bawat hakbang ni Rafael papalayo sa akin ay parang isang saksak sa aking dibdib. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ng simbahan ay bawat pintig ng aking pagkadurog. Tumigil ang musika. Ang pari ay nakatayo lang doon, hindi malaman ang gagawin. Naiwan ako sa gitna ng altar, mag-isa. Suot ang pinakamahal at pinakamagandang trahe de boda na nakita ng lahat. Ngunit pakiramdam ko ay ako ang pinakamahirap na tao sa mundo sa sandaling iyon. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa aking ama na nakaupo sa unang hanay. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at takot para sa kinabukasan ng aming kumpanya, De La Cruz Pharma. Ang dangal ng pamilya namin ang nakataya rito. Pinunasan ko ang isang butil ng luhang pumatak bago pa ito makita ng iba. Itinaas ko ang aking ulo. Kung kailangan maging matapang ako para sa pamilya ko, gagawin ko. Tumalikod ako at hinarap ang mga panauhin. Pilit akong ngumiti kahit na ang bawat kalamnan sa aking mukha ay masakit. Hihingi po ako ng paumanhin sa inyong lahat. Bilang isang doktor, may tungkulin si Rafael na hindi pwedeng ipagpaliban. Itutuloy po natin ang reception sa hotel. Umaasa kaming magkasama kayo room. Ang bawat salitang iyon ay kasinungalingan, pero kailangan maisalba ang gabing ito. Sa reception, mag-isa akong pumasok sa malaking ballroom. Ang palakpakan ay pilit. Ang mga bati ay puno ng awa. Kinakailangan kong sumayaw ng mag-isa sa harap ng lahat. Hawak ang isang baso ng champagne, imbes na kamay ng aking asawa. Bawat congratulations, Mrs. Vergara, na naririnig ko ay parang sampal. Hindi nila alam na ang Mrs. Vergara na ito ay parang basahan lang na itinabi matapos gamitin. Hating gabi na nang makarating ako sa bagong bahay namin. Pagod, wasak at puno ng galit. Hinubad ko ang aking sapatos at naupo sa malaking sofa sa gitna ng madilim na sala. Maya-maya, narinig ko ang pagbubukas ng pinto. Pumasok si Rafael, bakas ang pagod sa kanyang mukha. Ngunit wala man lang bakas ng pagsisisi. Bakit gising ka pa? Tanong niya habang nagtatanggal ng necktie. Kasal natin ngayon, Rafael. Tugon ko. Ang boses ko ay kalmado pero nanginginig sa galit. Iniwan mo ako sa harap ng lahat. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay malamig pa sa yelo. Amara, nag-usap na tayo bago pa man mangyari ito. Ang kasal na ito ay isang arrangement para isalba ang pangalan ng pamilya mo at para magkaroon ako ng katatagan sa lipunan bilang chief surgeon. Hindi ito tungkol sa pag-ibig. Kahit na Rafael, respeto man lang. Kahit katiting na respeto para sa asawa mo. Ngumiti siya ng mapait. Lumapit siya sa akin at ibinaba ang isang folder sa center table. Asawa? Sa papel lang iyon, Amara. At dahil tapos na ang palabas ngayong gabi, heto ang mga rules natin sa loob ng bahay na ito. Binuksan ko ang folder. Isang contract. Maging asawa ka sa harap ng media.
maging social ornament ko sa mga gala at events. Pero dito sa loob ng bahay, nagkanya-kanya tayo. Huwag mong pakialaman ang buhay ko at huwag mo akong asahan na magiging asawa mo sa paraang iniisip mo. Tumayo ako at hinarap siya. Gusto ko siyang saktan. Gusto kong isigaw sa kanya na ako ang dahilan kung bakit siya naririto ngayon. Na ang Dela Cruz Pharma ang nagpopondo sa kalahati ng mga research niya. Pero nanatili akong tahimik. Napakayabang mo, Rafael, sabi ko sa mahinang boses. Akala mo alam mo na ang lahat. Akala mo ako lang ang nangangailangan sa'yo. Dahil yun ang totoo, sabi niya habang paakyat sa hagdan. Huwag mong kalimutan, Amara. Isang Dela Cruz ka. Sanay kayong makuha ang lahat gamit ang pera. Pero ang respeto ko, hinding-hindi mo mabibili iyon. Naiwan akong mag-isa sa sala. Hawak ang kontrata ng nagpapatunay na ang impyerno ko ay nagsisimula pa lang. Ngunit habang tinitingnan ko ang kanyang papalayong figura, isang pangako ang binitawan ko sa aking sarili. Maaaring nakuha mo ang pangalan ko, Rafael, pero darating ang araw, pagsisisihan mong minaliit mo ang babaeng pinakasalan mo. Dinampot ko ang aking cellphone at nag-send ng isang maikling mensahe sa aking secretary sa Dela Cruz Pharma. I-cancel ang lahat ng anonymous donations para sa Vergara Neuro Research Project. Ngayon din, ang amoy ng antiseptic, ang malamig at payapang pasilyo ng ospital. Ito ang aking mundo. Dito, ako si Dr. Rafael Vergara, ang pinakamahusay na neurosurgeon sa Pilipinas. Dito, ang bawat galaw ko ay may layunin. Bawat desisyon ay may bigat. Walang puwang para sa emosyon. Walang puwang para sa distraction. Good morning, Dr. Vergara. Bati ng mga nurse na nakasalubong ko. Tumangulang ako bilang sagot. Sa isip ko nagpaplantsa ko na ang bawat hakbang para sa gagawing operasyon mamaya. Isang high-risk procedure para tanggalin ang tumor sa utak ng isang kilalang politiko. Ang operasyong ito ang nagpapatibay sa aking reputasyon. Ang reputasyon na pinaghirapan ko, binuo mula sa abo ng kahihiyan ng aking pamilya. Habang naglalakad, napatingin ako sa lobby. Isang pamilya ang nag-iiyakan. Mukhang nabalitaan nilang malaki ang babayaran sa ospital. Bigla, bumalik sa akin ang isang alaala na matagal ko nang ipilit makakalimutan. 15 taong ako noon. Nakatayo sa labas ng aming mansyon habang kinuha ng mga ahente ang lahat ng aming gamit. Ang mga Vergara, isa sa mga pinakamayamang pamilya noon, ay bangkarote. Naalala ko ang mukha ng aking ama, isang lalaking dating tinitingala, ngayon ay nakayuko sa kahihiyan. Tandaan mo ito, Rafael, sabi niya sa akin. Ang boses ay basag. Ang pangalan natin, ang tanging yaman na hindi nila makukuha. Ibalik mo ang dangal nito. Mula noon, iyon na ang naging misyon ko. Nag-aral ako ng mabuti, nagtatrabaho ng doble, tiniis ang bawat pangungutya para lang maabot ang tuktok. Hindi ako papayag na ang pangalang Vergara ay muling madungisan. Kaya nang dumating ang pamilya Dela Cruz na may alok na kasal, tinanggap ko. Ang Dela Cruz Pharma ay isang higante, isang institusyon. Ang pag-aasawa kay Amara ay hindi lang pagsamba sa kanilang kumpanya mula sa mga corporate raiders. Ito ay pag-angkla sa aking pangalan sa isang matatag na pundasyon. Si Amara, isang mamahaling palamuti, isang social ornament. Maganda, tahimik, lumaki sa yaman. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng maghirap, ng lumaban. Para sa akin, siya ay isang simbolo, isang transaksyon, at sa transaksyon, walang puwang ang puso. Pumasok ako sa operating room, ang lahat ay handa na. Sa mundong ito, ang kamay ko ang batas. Scalpel. Makalipas ang 6 na oras, tagumpay ang operasyon. Ang pamilya ng politiko ay umiiyak sa tuwa. Ako, sa kabilang banda, ay nakaramdam lang ng kasiyahang propesyonal. Isa na namang tagumpay para sa pangalang Vergara. Sa cafeteria, habang umiinom ako ng kape,
Lumapit si Celine Robles, ang aking resident doctor at isa sa mga pinakamagaling kong kasama. Congratulations, Sir Rafael. It was a brilliant surgery. I learned so much just by watching you. Sabi niya. Ang mga mata ay kumikinang sa paghanga. You did well, Dr. Robles. Keep it up. Sagot ko. Umupo siya sa tapat ko. Kamusta po pala si Ma'am Amara? I hope she understands why you had to leave yesterday. I felt so bad calling you. Pero it was a life or death situation with that patient. She'll be fine. She's Dela Cruz. They are used to getting what they want. But they also understand business. Sagot ko ng walang emosyon. Yumuko si Celine. Tila may nag-aalangan sabihin. Sir, may narinig lang po ako. It's probably just a rumor. What is it? Tungkol po sa Dela Cruz Pharma. May mga bulong-bulungan sa medical community tungkol sa quality control issues nila lately. Sana hindi totoo. Nakakahiya po kung madawit ang pangalan nyo. Bago pa ako makasagot, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text message mula sa isang kilalang reporter sa business section. Dr. Vergara, we received a tip about an upcoming expose on Dela Cruz Pharma's tampered drug trial results. As the new son-in-law, do you have any comments? Biglang uminit ang ulo ko. Tampered results? Ito ang uri ng iskandalo na kayang nagpabagsak hindi lang sa Dela Cruz, kundi pati na rin sa akin. Ito ang eksaktong bagay na kinatatakutan ko. Nang makita ni Celine ang reaksyon sa mukha ko, agad siyang tumayo. Sir Rafael, okay lang po kayo? It's nothing. Mabilis kong sagot. Pero hindi siya umalis. May kinuha siya sa kanyang bag, isang manipis na brown envelope. Inabot niya ito sa akin. Sir, I wasn't sure if I should give this to you. Pero narinig ko po ang tungkol sa issue at nag-research ako ng konti. This is a preliminary report from an anonymous source. Mukhang totoo nga po ang mga chismis. Binuksan ko ang envelope. Mga pekeng dokumento. Mga chart na may mga numerong minanipula. Mga testimonya na gawa-gawa lang. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng aking galit at takot, mukha itong totoo. Mukha itong katibayan ng kapabayaan ng pamilyang pinasok ko. Tumingin ako kay Celine. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-aalala. Ang tanging taong tila nakakaintindi sa bigat ng dinadala ko. Salamat, Celine. I appreciate your concern. Ngumiti siya. Isang matamis, ngunit may halong lungkot na ngiti. Sir Rafael, nag-aalala lang ako para sa'yo. Ang reputasyon mo ang lahat. Tumango ako at tumayo. Hawak ng mahigpit ang envelope. Tama si Celine. Ang reputasyon ko ang lahat. At hindi ko hahayaang sirain ito ng isang babaeng walang alam, kundi mamuhay sa karangyaan. Hindi ko hahayaang sirain ito ni Amara Dela Cruz. Ang katahimikan. Iyon ang unang bumati. Sa akin pagkagising ko, isang katahimikan na nakakabingi, na nagpapahiwatig na mag-isa lang ako sa napakalaking bahay na ito. Hindi ko na kailangan tingnan ang kabilang bahagi ng kama. Alam kong malamig iyon, walang laman. Malamang ay maagang umalis si Rafael, gaya ng dati. Sa halos isang linggo naming pagsasama bilang mag-asawa, ni minsan ay hindi kami nagsabay mag-almusal. Bumangon ako, ramdam ang bigat sa aking dibdib. Ito na ba ang buhay ko? Isang magandang hawla na gawa sa ginto, pero kulang sa lahat ng tunay na mahalaga? Habang naglalakad ako, papunta sa banyo, napansin ko ang aking cellphone sa bedside table. Naka-silent mode ito, ngunit walang tigil ang pag-ilaw ng screen. Nagtataka ako. Sino ang tumawag ng ganito kaaga? Kinuha ko ito. Ang dami ng missed calls. Galing kay Papa. At hindi lang isa, kundi 20 missed calls. Sunod-sunod. Mayroon ding mga mensahe mula sa aming Chief Legal Officer at sa aking personal na assistant. Biglang sumabog ang malakas ang aking dibdib. May mali. Mayroong malaking problema. Mabilis akong nag-scroll sa aking newsfeed. At doon, sa pinakaitaas, nakita ko ang dahilan.
Isang malaking headline mula sa isang sikat na news portal. De La Cruz Pharma iniimbestigahan sa pandaraya sa clinical trials. Nanlalamig ang buo kong katawan. Nagsimulang manginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga salita. Peke, minanipula, mapanlin lang. Ang lahat ng salitang yon ay nakakabit sa pangalan ng aking pamilya. Nag-click ako sa artikulo. Nakalagay doon ang litrato ko, isang candid shot mula sa aming kasal, sa tabi ng litrato ni Rafael. Ang caption? Asawa ng kilalang surgeon na si Dr. Rafael Vergara, tagapagmana ng kumpanyang sangkot sa malaking eskandalo. Hindi ito pwedeng mangyari. Bawat gamot na nilalabas namin ay dumadaan sa pinakamahigpit na pagsusuri. Ang kalidad at integridad ang pundasyon ng De La Cruz Pharma. Tumakbo ako papunta sa sala at binuksan ang telebisyon at doon, sa bawat news channel, kami ang laman ng balita. Mga reporters na nag-uulat mula sa labas ng aming opisina. Mga eksperto na nagbibigay ng kanilang opinyon. Sumilip ako sa bintana ng aming bahay. Ang impyerno ay nasa labas na rin. Puno ng media vans ang tapat ng gate namin. Parang mga buwitre nang nag-aabang ng mabagsik na balita. Nakulong ako sa sarili kong bahay. Kailangan kong makausap si Rafael. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Kailangan kong maramdaman na may kakampi ako. Paulit-ulit kong tinawagan ang numero niya. Pero dire-diretso lang ito sa voicemail. Rafael, please. Sagutin mo. Bulong ko sa hangin. Ang mga luha ay nagsimula nang mabuo sa aking mga mata. Makalipas ang ilang oras ng paghihintay at pag-aalala, narinig ko ang ugong ng kanyang sasakyan. Mabilis akong tumakbo papunta sa pinto. Handang salubungin siya. Handang ipaliwanag ang lahat. Pagbukas niya ng pinto, ang mukha niya ay mas madilim pa sa paparating na bagyo. Ang mga mata niya ay puno ng galit at pagkasuklam. Hindi para sa balita, kundi para sa akin. Rafael, salamat at dumating ka. Hayaan mo akong magpaliwanag. Huwag ka nang magpaliwanag. Putol niya sa akin. Ang boses niya ay malamig at matalim. Pumasok siya at malakas na isinara ang pinto. Hindi totoo ang mga paratang, Rafael. Isang paninira lang yon. Humalakhak siya. Isang taong wawalang kagalakan. Paninira. Amara, huwag mo akong gawing tanga. May ibinato siya sa lamesa. Isang brown envelope. Ang parehong envelope na nakita kong ibinigay ni Celine sa kanya kahapon sa ospital. Tingnan mo yan. Utos niya. Ito ba ang sinasabi mong paninira? Mga report, mga datos, lahat nagpapatunay na niloloko ninyo ang mga tao. Binuksan ko ang envelope. Mga pekeng dokumento, mga numerong halatang sinadyang baguhin para magmukhang totoo ang kasinungalingan. Hindi ito galing sa amin. Giit ko, ang boses ko ay nanginginig na. Frame up ito, Rafael. Maniwala ka naman. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Maniwala? Paano ako maniniwala sa isang babaeng ang tanging alam ay itago ang katotohanan sa likod ng pera ng kanyang pamilya? Ang bawat salita niya ay parang punyal na paulit-ulit na itinatag sa puso ko. Ganyan naman kayong mga De La Cruz. Kapag may problema, pera ang solusyon. Binili ninyo ang katahimikan ng media. Binili ninyo ang mga koneksyon. Binili niya pati ang asawa para lang maisalba ang pangalan ninyo. Rafael, tama na. Pakiusap ko, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi pa ako tapos, sigaw niya. Sinira mo ang pangalan ko, ang pangalang Vergara na pinaghirapan kong buuin. Dinamay mo ako sa dumi ng pamilya mo. Sa sandaling iyon, may nabasag sa loob ko. Ang kaunting pag-asa na baka sakaling may puso pa siya, na baka sakaling makita niya ang tunay na ako, ay naglaho. Pinalitan ito ng isang matinding sakit at pagod. Pinunasan ko ang aking mga luha at buong tapang na tumingin sa kanyang mga mata. Ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay kalmado, ngunit puno ng pinal na desisyon. Kung sa tingin mo ganyan ako kasama, Rafael,
Kung ganyan kababa ang tingin mo sa pamilya ko at sa akin. Huminga ako ng malalim. Kung ganon, tapusin na natin to. Ang salitang impossible ay hindi kasama sa ating bokabularyo. Bilang isang surgeon, naniniwala ako na lahat ng problema ay may solusyon. Basta't tama ang diagnosis at kalmado ang pag-iisip. Ngunit ng umagang iyon, habang nakatayo ako sa harap ng aking research laboratory, ang salitang impossible ay tila sinasampal sa aking mukha. Anong ibig mong sabihin na nawala? Tanong ko sa aking research assistant na si Dr. Santos. Ang boses ko ay mariin at puno ng di paniniwala. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tablet. Sir Rafael, ang main server. Na-corrupt po ang lahat ng data. Ang 5 taon ng research ninyo sa cell therapy. Lahat po ng files, wala na. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa aking likuran. Pumasok ako sa loob ng lab. Hindi lang ang data ng problema. Ang mga samples, sabi ko, habang tinitingnan ang mga petri dish sa ilalim ng microscope. Contaminated, lahat sila. Walang pakinabang. Ang mundo ko ay gumuho sa isang iglap. Ang proyektong iyon ang aking obra maestra. Ang susunod na hakbang sa aking karera. Ang magiging pinakamalaking kontribusyon ng pangalang Vergara sa medisina. Ngayon, abo na lang ang lahat. Sino ang huling umalis dito kagabi? Tanong ko. Ang bawat salita ay may bigat ng galit. Ako po, sir. Sagot ni Dr. Santos. Pero siniguro ko pong nakalak ang lahat bago ako umalis. Walang sino man ang pwedeng pumasok. Maya-maya pa, dumating si Celine. Humahangos at bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. Rafael, narinig ko ang nangyari. Oh my God, I'm so sorry. Sabi niya, agad na lumapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko na para bang nagbibigay ng suporta. Sino ang may gawa nito? Hindi namin alam. Sagot ko. Ang isip ko ay naghahanap ng anumang lohikal na paliwanag. Naku, sabi ni Celine, tila biglang may naalala. Baka yung technician na nag-resign last week? Si Mang Jess. Narinig ko may sama raw ng loob yun sa management dahil sa sahod. Baka siya ang may gawa. Isang madaling paliwanag. Isang madaling pinagbibintangan. Pero para sa isang taong sanay maghanap ng katotohanan sa gitna ng komplikadong utak ng tao, ang paliwanag ni Celine ay masyadong simple. Masyadong convenient. Ang isang technician na galit ay maaring mag-delete ng data. Pero ang pag-contaminate ng samples, nangangailangan iyon ng kaalaman sa biology, ng tamang timing, hindi trabaho ng isang ordinaryong technician. Sa buong araw na yon, habang kinakausap ako ng hospital administration at ng IT department, ang sinabi ni Celine ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. May mali, gabi na. Ang buong ospital ay tahimik na. Pero ako, hindi mapakali. Bumalik ako sa security office. Kailangan kong makita ang CCTV footage ng laboratory wing kagabi. Mula 10 p.m. hanggang 6 a.m. Utos ko sa guard. Pinanood ko ang bawat minuto ng recording. Walang kakaiba. Mga nurse na dumadaan. Mga janitor na naglilinis. Si Dr. Santos na pampaalis. Nang malapit na akong sumuko, napansin ko ang isang bagay. Ang timestamp sa video, mula 01:14 a.m., bigla itong tumalon sa 01:19 a.m. May 5 minutong nawawala. Kinilabutan ako. Hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng system error. May nagbabasa nito. May itinatago. Bumalik ako sa laboratorio. Mag-isa. Ang tanging ilaw ay mula sa aking cellphone. Sinuri ko ang bawat sulok, bawat mesa. Naghahanap ng kahit anong maliit na bagay na hindi nararapat doon. At sa ilalim ng isa sa mga research table, malapit sa pinto, may nakita akong kumikinang. Dinampot ko ito. Isang maliit na itim na butones na may kakaibang silver na disenyo sa gitna. Hindi ito parte ng uniforme sa ospital.
Hindi rin ito butones mula sa damit ko. Tinitigan ko ito ng mabuti. Pamilyar. Saan ko na nga ba ito nakita? At bigla, para akong binuhusan ng malamig na tubig, naalala ko, noong isang araw, sa cafeteria, ang suot na itim na coat ni Celine habang sinabi niyang nag-aalala siya para sa akin. Ang jacket na yon, mayroon itong ganitong butones. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng koneksyon. Ang tawag niya noong araw ng kasal. Ang mga chismis na sinabi niya tungkol sa De La Cruz Pharma. Ang peking report. Ang pagkasira ng aking proyekto. Ang masyadong madaling paliwanag. Ang lahat ay nakaturo sa iisang tao. Kinuha ko ang aking cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Hindi ko tinawagan ng pulis. Hindi ko rin tinawagan ng hospital director. Masyadong malaki ang laro na ito. Kailangan ko ng ebidensya na hindi maitatanggi. Nagdial ako ng isang numero mula sa aking personal na contact list. Marco? Si Raf to. Sabi ko sa mahinang boses, tiniyak na walang ibang nakakarinig. Gising ka pa ba? Kailangan ko ng tulong mo. IT expert ka, di ba? Oo, pare. Anong problema? Sagot ng kaibigan ko sa kabilang linya. Huminga ako ng malalim bago sabihin ang mga salitang nagsisimula sa lahat. Mayroon akong CCTV footage. Kailangan kong i-recover ang isang file na binura. At Marco, huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Kinabukasan, maaga pa lang ay nag-vibrate na ang aking cellphone. Isang email mula kay Marco. Walang subject. Isang video file lang ang naka-attach. Pumunta ako sa pinakapribadong sulok ng aking home office bago ko ito i-play. Ang video ay malabo sa simula, halatang galing sa isang security camera. Pero malinaw ang timestamp, 01:15 a.m. Ang simula ng 5 minutong nawawala. Isang anino ang pumasok sa frame, isang babaeng nakaitim na coat. Dahan-dahan siyang lumapit sa main server. May kabit na maliit na USB drive. Pagkatapos, pumunta siya sa mga culture samples at may nilagay na likido mula sa isang maliit na vial. Hindi niya kailangan lumingon. Kahit sa malabong ilaw, kilala ko ang bawat galaw niya. Kilala ko ang tindig niya. Si Celine. Isang alon ng matinding galit ang dumaan sa akin. Galit hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko. Paano ako naging ganito kabulag? Paano ko hinayaang manipulahin ako ng isang taong pinagkakatiwalaan ko? Ngunit ang tanong ay, hindi na sino. Ang tanong na ngayon ay bakit? Tinawagan ko ulit si Marco. Pare, may isa pa akong hihilingin. It might be illegal. Just tell me what you need. Sagot niya. Tingnan mo ang bank records ni Celine Robles. Hanapin mo ang anumang malaking transaksyon sa nakalipas na 2 buwan. Habang naghihintay ako sa tawag ni Marco, sinubukan kong magtrabaho, pero ang isip ko ay lumilipad. Kung nagsinungaling si Celine tungkol sa pagsabog sa lab, malamang nagsinungaling din siya tungkol sa De La Cruz Pharma. Ang buong pundasyon ng galit ko kay Amara ay gumuho. Naiwan akong nakatayo sa mga piraso ng aking sariling kayabangan. Hapon na nang tumawag si Marco. Raf, may nahanap ako. Isang 5 million deposit sa kanyang account. 3 weeks ago, galing sa isang shell corporation na nakabase sa Singapore. At nang itrace ko ang mother company ng korporasyong yon, lumabas ang pangalan ng Vitalife Global. Vitalife Global, ang pinakamalaking kalaban ng De La Cruz Pharma. Biglang nag-iba ang lahat. Hindi na ito simpleng personal na galit o selos. Ito ay isang corporate sabotage. At ginamit nila si Celine para sirain hindi lang ang De La Cruz Pharma, kundi pati na rin ako. Sa sumunod na araw, may medical conference sa isang hotel. Kailangan kong pumunta para mapanatili ang aking imahe. Habang kumukuha ako ng kape, narinig ko ang usapan ng 2 doktor mula sa ibang ospital, mga taong kilala sa pagiging tsismoso. Kawawa naman ang De La Cruz Pharma, sabi ng isa. Tirang-tira sila ng Vitalife. Buti na lang at matalino ang CEO nila. Sinong CEO? Akala ko si Don Alejandro pa rin ang nakaupo. Hindi, para. Matagal nang nag-retire yon.
May papalit na. Babae raw. Matalino, pero ayaw magpakilala sa publiko. The Ghost CEO ang tawag sa kanya. Sabi nila, siya ang sumalba sa kumpanya 3 taon na ang nakalipas mula sa bingit ng pagkalugi. The Ghost CEO. Ang mga salitang yon ay tumatak sa aking isipan. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ako mapakali. May isang bahagi ng bahay na hindi ko pa napapasok mula nang lumipat kami. Ang maliit na home office ni Amara. Isang paglabag sa aming kasunduan, pero kailangan kong malaman ang totoo. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Hindi nakalock. Ang opisina niya ay simple lang, malinis, organisado. Sa gitna ng mesa, may mga folder na maayos na nakasalansan. Ang kamay ko ay nanginginig habang binubuksan ang isa. Mga business plan, mga financial projection, mga marketing strategy. At sa dulo ng bawat dokumento, may isang pirma. Amara de la Cruz, President and CEO. Paulit-ulit kong tinitigan ang pirma. Ang asawa ko. Ang babaeng tinawag kong social ornament. Ang babaeng minaliit ko at inakala kong walang alam. Siya pala. Siya pala ang henyo sa likod ng lahat. Napaatras ako, nakasandal sa pader. Ang lahat ng aking mga akusasyon, ang lahat ng masasakit na salitang binitawan ko ay bumalik sa akin na parang sampal. Ang tingin ko ay napadpad sa isang maliit na picture frame sa kanyang mesa. Isang lumang litrato. Si Amara, noong mas bata pa, kasama ang isang magandang babae na kamukhang kamukha niya, ang kanyang ina. Siguro, nakangiti sila pareho. Kinuha ko ang frame. Sa likod nito may sulat kamay. Maria Foundation. In loving memory of my dearest mother, who taught me that true wealth is not in what we have, but in what we give. Maria Foundation. Biglang may nag-trigger sa aking alaala. Ang pangalang iyon. Pamilyar. Mabilis akong bumalik sa aking opisina. Binuksan ko ang aking laptop. Ang mga daliri ko ay nanginginig habang tinatype ang mga salitang iyon sa search bar. Lumabas ang isang website. Isang non-profit organization na nagbibigay ng medical scholarships at research grants sa mga deserving na estudyante at doktor. Nag-click ako sa list of beneficiaries. Nag-scroll down ako sa mga pangalan. At doon, sa ilalim ng year 2015, nakita ko ito. Scholarship Grant for Neurosurgery Residency, Johns Hopkins University, Rafael Vergara. Research Grant for Spinal Cord Injury Study, 2019, Dr. Rafael Vergara. Napatigil ako sa paghinga. Parang may pumipigil sa aking dibdib. Ang scholarship na nagdala sa akin sa Amerika. Ang grant na nagpondo sa pinakamahalaga kong research paper. Ang mga bagay na ipinagmamalaki ko bilang sarili kong tagumpay. Lahat. Galing sa kanya. Nanlamig ang aking mga kamay habang nakatitig sa screen. Ang babaeng sinira ko ang araw ng kasal. Ang babaeng hinusgahan ko. Ang babaeng itinuturing kong palamuti lang. Ay ang babaeng lihim na bumuo sa akin. Kasi ang bawat sulok ng conference room ay tila sumisigaw ng aking kabiguan. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany, ang mga mamahaling upuan, at ang mga mukha ng board members, mga matatandang lalaki na dating tapat na kaibigan ng aking ama, ngayon ay nakatingin sa akin na may halong pagdududa at awa. Amara, the stock prices have dropped by 40% since the scandal broke out, sabi ni Mr. Tan, ang pinakamatandang miyembro ng board. Ano ang konkretong plano mo? Huminga ako ng malalim. Pinilit na itago ang panginginig ng aking mga kamay sa ilalim ng mesa. Nakahanda na po ang ating legal team para sa isang libel case. Ang PR team natin ay maglalabas ng opisyal na pahayag mamayang hapon, kasama ang mga independent lab results na magpapatunay na malinis ang ating produkto. Ibinigay ko sa kanila ang lahat ng sagot. Inilatag ko ang mga plano, ngunit ang mga mata nila ay blanko. Ang tiwala na minsan lang binigay sa akin ay naglaho na. Pinalitan ng takot para sa kanilang mga investment. Ang kasal mo kay Dr. Vergara ay dapat sanang magpalakas sa imahe ng kumpanya, sabi ng isa pang miyembro.
Pero ngayon, pati siya ay nadadamay. Baka mas lalo lang nitong palalain ang sitwasyon. Ang bawat salita ay isang dagok. Hindi lang ang kakayahan ko bilang CEO ang kanilang kinukwestiyon, kundi pati ang personal kong desisyon. Natapos ang meeting na walang malinaw na resolusyon. Tanging niyang mabigat na pakiramdam na ako ay nag-iisa sa laban na ito. Hindi ako bumalik sa opisina ko. Nagmahal ako. Nagmahal ako ng walang patutunguhan hanggang sa dinala ako ng aking mga paa sa isang lugar na matagal ko nang hindi napuntahan. Ang puntod ng aking ina. Lumuhod ako sa mamasa-masang damo. Hinaplos ang malamig na marmol kung saan nakaukit ang kanyang pangalan, Maria de la Cruz. Dito, sa harap niya, bumigay ang lahat ng pader na aking itinayo. Ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan ay malayang dumaloy sa aking mga pisngi. Ma, bulong ko sa hangin. Ang boses ko ay basag. Pagod na po ako. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kasal na walang pagmamahal. Ang asawang puno ng paghamak. Ang kumpanya ng unti-unting bumagsak sa aking mga kamay. Ang bigat ng pagiging malakas para sa lahat. Sinubukan kong sinubukan kong maging kasing tapang mo. Pero hindi ko na yata kaya. Wala na akong lakas na lumaban. Sana nandito ka. Niyakap ko ang aking mga tuhod at umiyak ng umiyak hanggang sa wala ng luha ng lumabas. Tanging ang pagod at sakit na lang ang natira. Gabi na nang bumalik ako sa De La Cruz Pharma Tower. Tahimik ang buong paligid. Tanging ang mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana ng aking opisina ang nagsisilbing liwanag. Umupo ako sa aking upuan. Ang upuan kung saan minsan ay naramdaman ko ang kapangyarihan at layunin. Ngayon, parang trono ito ng isang talunang reyna. Binuksan ko ang aking drawer. Kinuha ko ang 2 dokumento. Ang una, isang draft ng aking resignation letter. Ang pangalawa, ang mga papeles para sa annulment na inihanda ng aking abogado. Ilang araw na ang nakalipas. Tinitigan ko ang 2 papel na yon. Ang pagsuko sa 2 bagay na ipinaglaban ko. Ang legasiya ng aking pamilya at ang konting pag-asa para sa ating pagsasama. Siguro ito na ang tamang gawin. Itigil na ang paglaban. Bitiwan na ang lahat. Siguro, sa pagsuko, doon ko matatagpuan ang kapayapaan. Dinampot ko ang aking telepono at tinawagan ang aking ama. Pa, sabi ko, ang boses ko ay kalmado na, ngunit walang laman. May sasabihin po ako. Anak, kamusta ang meeting? Huwag kang mag-alala. Malalampasan natin to. Pa, aalis na po ako sa kumpanya. Putol ko sa kanya. Magre-resign na po ako. Natahimik siya sa kabilang linya. Ano? Amara, huwag kang magbiro ng ganyan. At hiwalayan ko na si Rafael, pa. I'm sorry. I'm so sorry na bigo ko kayo. Anak, huwag. Hindi ko na siya nagtapos. Desidido na po ako, pa. Mahal kita. Ibinaba ko ang tawag bago pa niya ako mapigilan. Ang opisina ay nabalot muli ng katahimikan. Kinuha ko ang mamahaling pluma sa aking mesa, isang regalo mula kay Papa nung ako ay naging CEO. Inilapit ko ito sa papel ng annulment, sa linya sa ilalim kung saan kailangan ng aking pirma. Huminga ako ng malalim, ipinakita ang aking mga mata, at inihanda ang aking sarili na tuldukan ng lahat, ang pirma. Nakatitig ako sa annulment paper na naiwan ni Amara sa kanyang opisina. Hindi pa tapos. Isang guhit pa lang. Tila nag-aalangan. Tila naputol sa gitna. Ngunit ang mensahe ay malinaw pa sa sikat ng araw. Sumusuko na siya. Isang piraso ng papel, pero para sa akin, isa itong salamin. Isang salamin na nagpapakita kung anong klaseng halimaw ako. Pinagtulakan ko siya sa dulo ng bangin, ang babaeng buong buhay akong tinulungan. Sa paraang hindi ko alam, ay ako pa mismo ang sumira. Tanga. Duwag.
Iyan ang mga salitang paulit-ulit kong sinasabi sa aking sarili. Pero tapos na ang panahon ng pagsisisi sa dilim. Panahon na para kumilos. Panahon na para harapin ang bagyo, hindi para sa pangalan ko, kundi para sa kanya. Dinampot ko ang aking cellphone at nagdial ng isang numero. Isang sikat na news anchor na minsan kong inoperahan ng ama. Isang utang na loob na ngayon ko lang sisingilin. Migs, si Dr. Vergara to, sabi ko. Ang boses ko ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan ko ng press conference as soon as possible. Lahat ng major networks. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamalaking balita ng taon. Narinig ko ang pagkabigla sa kabilang linya. Doc, are you sure? Tungkol ba ito sa issue ng De La Cruz Pharma? Oo, at marami pa. Sagot ko. Migs, gawin mo ito para sa akin. Iset mo lahat. Mamayang 3:00 ng hapon. Pagkatapos ng tawag na yon, sunod-sunod na ang aking ginawa. Tinawagan ko ang hospital director para ipaalam na hindi ako makakapasok. Tinawagan ko si Marco, ang kaibigan kong IT expert. Pare, ipadala mo sa akin ang lahat ng ebidensya, the restored video, the bank records, ang koneksyon sa Vitalife Global. I-encrypt mo at isend sa email ko ngayon din. Ang huling destinasyon ko bago ang press conference, ang ospital. Hindi para magtrabaho, kundi para harapin ang ahas. Nakita ko si Celine sa hallway, kausap ang ilang mga intern. Nang makita niya ako, ngumiti siya ng malapad. Ang ngiti ng isang taong nag-aakalang nanalo na siya. Rafael, mabuti. At pumasok ka. Huwag mo nang isipin ang problema sa lab. Ako na ang bahala. Hindi ko siya nagtapos. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga mata ay malamig at hindi nagpapakita ng kahit anong emosyon tulad ng ginagawa ko bago ang isang mahirap na operasyon. Celine, sabi ko sa mahinang boses, sapat lang para marinig naming dalawa. May kasabihan sila na lahat ng utang kailangan bayaran. Naniniwala ka ba doon? Biglang nawala ang nangiti niya. Napalitan ito ng pagkalito at kaunting takot. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako sumagot. Tinitigan ko lang siya ng matagal. Hinahayaan siyang malunod sa sarili niyang mga kasinungalingan. Pagkatapos, tumalikod ako at naglakad palayo. Iniwan siyang tulala at kinakabahan. Samantala, sa opisina ni Amara. Mama Mara. Pumasok ang aking assistant na si Liza. Humahangos at hawak ang kanyang tablet. Ma'am, kailangan niyo pong makita to. Inabot niya sa akin ang tablet. Isang breaking news alert. Urgent. Dr. Rafael Vergara. Magpapatawag ng biglaang press conference ngayong 3 p.m. Nakatayo ako. Anong ginagawa niya? Anong sasabihin niya? Lalong niya lang ba akong ipahiya sa harap ng buong bansa? Ang aking cellphone ay biglang tumunog. Si Papa. Amara, nakita mo ba ang balita? Anong ibig sabihin nito? Ang plano ng asawa mo? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi ko po alam pa. Hindi ko alam. Buksan mo ang TV, anak. Manonood tayo. Ano man ang mangyari, nandito kami. 3:00 ng hapon. Ang conference room ng isang 5-star hotel ay puno ng mga kamera at pagkakagulo ng mga reporter. Pumasok ako mula sa gilid na pinto at lumakad papunta sa podium. Ang bawat flash ng kamera ay parang kidlat. Ang bawat bulungan ay parang kulog. Huminto ako sa gitna. Inayos ang mikropono. Tumingin ako sa paligid. Hinahanap ang kamera ng news network ni Migs. Alam kong doon nakatutok ang atensyon ng buong Pilipinas at alam kong sa isang lugar, nanonood siya. Huminga ako ng malalim. Ito na yon. Wala nang atrasan. Tumingin ako diretso sa lente ng kamera na para bang kinakausap ko siya ng personal. Magandang hapon sa inyong lahat. Panimula ko. Ang aking boses ay malinaw at malakas, nangingibabaw sa lahat ng ingay. Nandito ako ngayon sa isang dahilan.
Nandito ako para humingi ng paumanhin sa aking asawa, si Amara de la Cruz, at para ilantad ang isang malaking sabuatan. Nandito ako para humingi ng paumanhin sa aking asawa, si Amara de la Cruz. Ang mga salita ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa aming sala, nanggagaling sa malaking screen ng telebisyon. Napahawak ako ng mahigpit sa braso ng sofa. Ang bawat pagtibok ng puso ko ay parang isang malakas na dagok sa aking dibdib. Humingi ng paumanhin. Sa akin? Sa tabi ko, ang aking ama ay napabuntong hininga. Si Mama, hawak ang aking kamay, ay parehong naguguluhan. Ang lahat ng aking inaasahan, isang pagtanggi, isang pagdistansya, o mas masahol pa, isang pagkondena, ay gumuho sa unang pangungusap pa lang niya. At para ilantad, ang isang malaking sabuatan. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi ko pa naririnig mula sa kanya sa labas ng operating room. Sa sumunod na 10 minuto, ang buong bansa ay naging saksi sa paglalatag niya ng katotohanan. Isa-isa, na parang isang siruhano ng maingat na naghihiwa, inilabas niya ang bawat piraso ng ebidensya. Una, ang video. Ang malabong kuha mula sa CCTV na ipinapakita ang isang babaeng nakaitim na coat, si Celine, na sinasaktan ang kanyang laboratorio. Pagkatapos, ang mga bank records. Ang 5 milyong pisong pumasok sa account ni Celine na malinaw na nag-uugnay sa kanya sa Vitalife Global. Isang sigawan ang maririnig mula sa mga reporter sa TV. May isang babaeng sumusugod papunta sa podium, sumisigaw. Hindi totoo yan, kasinungalingan. Rafael, paano mo nagawa sa akin ito? Si Celine, sinusubukan niyang gumawa ng eksena, ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga security guard at kinaladkad palabas habang patuloy na sumisigaw. Ang kanyang pagwawala ay lalo lang nagpatibay sa lahat ng sinabi ni Rafael, ngunit hindi pa siya tapos. Ang mga sumunod niyang sinabi ang tuluyang nagpabago sa lahat. Ang paninira sa aking proyekto at ang paninira sa De La Cruz Pharma ay iisa lang ang layunin. Sabi ni Rafael, ang kanyang tingin ay mas tumalim. Ang pabagsakin ng kumpanya para mabili ito ng Vitalife at sirain ang aking reputasyon para wala akong ibang mapuntahan kundi sila. Humingi siya ng malalim, pero nagkamali sila ng kinalaban dahil ang taong sinubukan nilang sirain, ang CEO ng De La Cruz Pharma, ay mas matatag kaysa sa inaakala nila. Nanigas ako sa aking kinaupuan. Oo, tama ang narinig ninyo. Pag-amin niya sa lahat. Sa loob ng 3 taon, ang taong nagpabago at nagpapatakbo sa De La Cruz Pharma ay walang iba kundi ang asawa ko. Isinapubliko niya ang sikreto ko. Ang sikreto na pilit kong itinago para protektahan ang aking pamilya. Pero ang pinakamatinding dagok ay hindi pa dumarating. Pero ang pinakamalaki kong kasalanan, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang bahid ng pagsisisi at sakit sa kanyang mga mata. Ay ang hindi ko pagkilala sa babaeng nasa tabi ko pala. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang binatang puno ng pangarap ngunit walang pera. Tungkol sa isang pamilyang nawalan ng lahat. Tungkol sa isang scholarship na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang scholarship na yon, ang nagdala sa akin sa Johns Hopkins, ang nagbigay sa akin ng pagkakataong maging ang doktor na ako ngayon. At sa loob ng maraming taon, inakala kong galing ito sa isang malaking international foundation. Isang biyaya mula sa langit. Tumingin siya muli, diretso sa kamera. Ang kanyang boses ay nanginig ng bahagya. Ngayon ko lang nalaman na ang buong pangalan pala ng foundation na yon ay Maria Foundation. Ipinangalan sa yumaong ina ng aking asawa. Ang perang tumulong sa akin, ang perang bumuo sa akin, ay galing sa babaeng hinusgahan ko at minaliit.
Sa sandaling iyon, bumuhos na ang mga luha ko. Pero hindi ito ang dating luha ng sakit at kabiguan. Ang mga luhang ito ay iba. Nabulag ako ng kayabangan. Pero ngayon, malinaw na ang lahat. Pagtatapos niya, ang babaeng maliit ko, ang babaeng itinuturing kong palamuti lang, ay ang pinakamarangal na taong nakilala ko. Natapos ang press conference, ang TV ay nagpapakita ng magulong eksena ng mga reporter na nagsisigawan ng mga tanong. Pero ako, wala na akong marinig. Ang tanging naririnig ko ay ang paulit-ulit na salita niya sa aking isipan. Ang pinakamarangal na taong nakilala ko. Niyakap ako ng aking mga magulang. Ang mga luha ko ay patuloy sa pag-agos. Ang mga luhang ito ay para sa lalaking nakatayo sa TV na buong tapang na isinulat ang lahat para sa akin. Sa gitna ng katahimikan ng aming sala, may narinig kaming tunog. Ang tunog ng pagbukas ng pinto. Lahat kami ay napalingon. Nakatayo siya room, basang-basa ng ulan, at nakatingin diretso sa aking mga mata. Ang oras ay tila huminto. Nakatayo kami room. Sa gitna ng sala ng aking mga magulang, ilang talampakan lang ang pagitan, ngunit parang isang karagatan ang naghihiwalay sa amin. Ang tunog lang ng pagpatak ng tubig mula sa kanyang basang damit ang sumisira sa katahimikan. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha ng aking ama, ngunit sa isang senyas mula sa aking ina, dahan-dahan silang umalis. Iniwan kaming dalawa para harapin ang bagyong kami mismo ang gumawa. Naiwan kami sa katahimikan. Isang katahimikan na puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga sakit na hindi maipaliwanag. Siya ang unang gumalaw. Humakbang siya palapit. Bawat yapak ay mabigat at puno ng pag-aalinlangan. Huminto siya sa mismong harapan ko, sapat na ang lapit para makita ko ang bawat patak ng ulan sa kanyang buhok at ang hindi maipintang emosyon sa kanyang mga mata. Amara, sabi niya. Ang pangalan ko ay parang isang dasal sa kanyang mga labi. Hindi ako sumagot. Hinintay ko lang kung ano ang susunod niyang gawin at ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi ko inaasahan. Ang mayabang na si Dr. Rafael Vergara, ang lalaking tinitingala ng lahat, ay dahan-dahang lumuhod sa aking harapan. Napasinghap ako. Rafael, tumayo ka. Ngunit umiling siya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tiningala niya ako. At sa unang pagkakataon, nakita ko siya. Hindi ang sikat na doktor, hindi ang aroganting asawa, kundi si Rafael lang, isang lalaking wasak at puno ng pagsisisi. Hindi, sabi niya, ang boses ay basag. Dito lang ako, dahil dito ang nararapat sa akin, sa paanan mo. Inabot niya ang aking kamay, nag-atubili ako, ngunit hinayaan ko siyang hawakan ito. Ang kanyang mga kamay ay malamig dahil sa ulan, ngunit ang hawak niya ay mahigpit at puno ng pagsamo. Patawarin mo ako, Amara. Bulong niya. Patawad sa bawat masasakit na salitang binitawan ko. Patawad sa bawat luhang pumatak dahil sa akin. Patawad dahil naging duwag ako. Ang mga luha ay muling namuo sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko itong pumatak. Kailangan kong marinig ang lahat. Naging bulag ako. Pagpapatuloy niya. Nabulag ako sa takot na bumalik sa kahirapan, sa takot na muling maranasan ang kahihiyan. Kaya nagtayo ako ng pader sa paligid ko. Isang pader na gawa sa kayabangan at pera. At sa likod ng pader na yon, hindi ko nakita ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Tumingin siya sa aming mga kamay na magkahawak. Ikaw pala yon, Amara. Noon pa man, ikaw na pala. Habang abala ako sa pagbuo ng pangalan ko, hindi ko alam na ikaw pala ang lihim na nagbibigay sa akin ng mga materyales para itayo iyon. Ang sakit. Ang lahat ng sakit na tiniis ko sa loob ng maraming linggo ay bumalik. Hinila ko ang aking kamay mula sa pagkakahawak niya. Bakit ngayon lang, Rafael? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig sa pigil na emosyon. Bakit kung kailan wasak na ang lahat? Kung kailan pagod na akong lumaban? Alam mo ba kung ilang gabi akong umiyak mag-isa sa bahay na dapat sana ay tahanan nating dalawa? Alam mo ba kung gaano kasakit na makita kang
Mas naniniwala sa isang kasinungalingan kaysa sa asawa mo? Yumuko siya. Hindi makatingin sa akin. Ang kanyang mga balikat ay nanghina. Alam ko. At habang buhay kong pagsisisihan ang lahat ng iyon. Tumayo siya. Ang pagitan namin ay muling lumakas. Hindi ako nandito para humingi na bumalik ka sa akin, sabi niya. At ang mga salitang iyon ay gumulat sa akin. Hindi ako nandito para sabihing ayusin natin ang kasal na ito dahil sa kontrata o sa kumpanya. Dahil hindi mo deserve iyon, you deserve more. Humingi siya ng malalim, tila kumukuha ng lakas para sa susunod niyang sasabihin. Nandito ako para sabihin na, sa wakas, nakikita na kita, Amara. Nakikita ko ang lakas mo, ang talino mo, ang puso mo, at ang lalaking nakakakita sa lahat ng iyon ay minamahal ka na. Parang huminto ang mundo ko. Minamahal ka na. 3 salita na matagal kong inaasam, ngunit dumating sa panahong hindi ko na inaasahan. Amara, hayaan mo akong ipakita sa'yo. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi bilang si Dr. Vergara, kundi bilang si Rafael, ang lalaking handang gugulin ang bawat araw ng buhay niya para patunayan karapat-dapat siya sa pag-ibig mo. Tumingin siya sa aking mga mata, pero kung hindi pa kaya, kung ang sakit ay masyadong malalim, naiintindihan ko. Hihintayin kita kahit gaano katagal. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa aking mata. Ang luhang kanina ko pa pinipigilan, ang isip ko ay sumisigaw ng, huwag! Isang babala na protektahan ang aking sarili, na huwag nang muling masaktan. Pero ang puso ko, ang hangal kong puso, ay ibang kwento ang sinasabi. Paano ko malalaman? Tanong ko sa mahinang boses, isang tanong na matagal nang nakakulong sa aking isipan. Paano ako makakasiguro na bukas o sa isang linggo o sa isang taon, hindi mo ulit ako sasaktan? Hindi siya sumagot kaagad. Lumapit siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan ang aking kamay. Sa halip marahan niyang itinaas ang kanyang kamay at pinunasan ng luha sa aking pisngi. Hindi ka makakasiguro, sagot niya ng buong katapatan. At hindi rin ako. Dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa kasiguraduhan, isa itong sugal. Ang tanging maipapangako ko, Amara, ay sa bawat araw, pipiliin kitang mahalin, pipiliin kitang alagaan, at kung sakaling masaktan kita muli, gagawin ko ang lahat para muling makuha ang tiwala mo, paulit-ulit. Habang buhay. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng sala, nakita ko ang katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi ito ang pag-ibig sa mga fairy tale. Ito ay isang pag-ibig na nakasubok, nasaktan, ngunit hanggang bumangon at subukan muli. At sa sandaling iyon, alam ko na ang sagot. Ang sinag ng palubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Ang marahang hampas ng alon sa dalampasigan ang nagsisilbing musika. Ang hangin ay sariwa. May amoy ng dagat at ang panibagong pag-asa. Nakatayo ako sa ilalim ng isang arko na pinalamutian ng mga puting bulaklak. Suot ang isang simpleng puting barong. Sa pagkakataong ito, walang daan-daang bisita, walang mga kamera. Tanging ang mga pinakamalapit na pamilya at kaibigan namin ang naririto. At sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kontrata, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pag-ibig. Ang puso ko ay kumakabog, ang mas malakas, kaysa noong una akong magsagawa ng brain surgery. Ang mga kamay ko ay bahagyang nanginginig. Inayos ko ang aking kwelyo, sinusubukan pakalmahin ang aking sarili. Nerbiyos, pare? Tanong ni Marco, ang aking best man, habang tinatapik ang aking likod. Ngumiti ako. Higit pa sa nerbiyos, takot. Takot na baka panaginip lang ang lahat ng ito. Hindi ito panaginip, Raf. Pinaghirapan mo to, sagot niya. Ilang buwan ang lumipas mula noong gabing umuulan sa bahay ng mga De La Cruz. Ilang buwan ng panunuyo, ilang buwan ng pagpapatunay. Sinamahan ko siya sa bawat hearing laban sa Vitalife Global.
Magkasama naming hinarap ang media, sama-sama naming pinulot ang bawat piraso ng aming mga nasirang buhay. Nag-date kami na parang mga teenager, nagkakape sa umaga, naglalakad sa parke. Dahan-dahan, unti-unti, muli kong pinasok ang kanyang puso, hindi bilang isang aroganteng doktor, kundi bilang isang lalaking natutong magmahal. At ngayon, heto na ang araw. Ang araw na ibibigay niya sa akin ang kanyang oo. Sa pangalawang pagkakataon, nagsimulang tumugtog ang isang malamyos na musika. Lahat ng mga bisita ay tumayo. At mula sa dulo ng pasilyo ng buhangin, nakita ko siya. Si Amara. Suot niya ang isang simpleng puting bestida. Ang buhok niya ay nakalugay at nilipad ng hangin. Walang magarbong alahas, walang makapal na makeup. Siya lang. At sa paningin ko, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Habang naglalakad siya palapit, sinalubong ng kanyang ama sa kalagitnaan, ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa akin. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay ang pinakatotoong nangiti na nakita ko. Isang ngiti na nagsasabing napatawad na niya ako. Isang ngiti na puno ng pag-asa para sa aking hinaharap. Nang makarating siya sa aking harapan, kinuha ko ang kanyang kamay. Ang init nito ay nagbigay ng kapayapaan sa aking nagwawalang puso. Hinihintay kita, bulong ko. Alam ko, sagot niya. Humarap kami sa pari. Ang mga salita ay pamilyar, ngunit ngayon, ang bawat isa ay may bigat at kahulugan. Nang dumating ang oras para sa aming mga panata, ako ang nauna. Inilabas ko ang isang maliit na papel mula sa aking bulsa, ngunit ibinalik ko rin ito. Ang mga salitang sasabihin ko ay hindi kailangan ng kodigo. Galing ito sa puso. Tinitigan ko siya sa mata. Amara, panimula ko. Ang boses ko ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Noong una tayong tumayo sa harap ng altar, nangako ako sa Diyos dahil sa obligasyon. Ngayon, nangangako ako sa harap niya at sa harap ng lahat ng nagmamahal sa atin dahil sa pag-ibig. Huminga ako ng malalim. Nangako akong aalagaan ka, ngunit sinaktan kita. Nangako akong poprotektahan ka, ngunit ako ang naging dahilan ng iyong pagluha. Patawad sa lahat ng iyon. Ngayon, hayaan mo akong mangako muli. Isang panata na hindi nababalot ng kayabangan, kundi ng pasasalamat. Salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang tunay na lakas. Salamat sa pagtuturo mo sa akin kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit. At salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pangalawang pagkakataon. Pinapangako ko, Amara de la Cruz, na sa bawat araw ng aking buhay, pipiliin kita. Sa hirap at ginhawa, sa bawat pagsubok at tagumpay. Ibibigay ko sa iyo ang paggalang na nararapat sa iyo, ang pag-aalaga na hindi ko binigay noon, at ang isang pag-ibig na tapat at totoo. Mahal na mahal kita. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng kaligayahan. Siya naman ang nagsalita. Rafael, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Naniniwala ako noon na ang pag-ibig ay isang kahinaan. Isang bagay na kailangan kong isantabi para sa tungkulin. Ipinakita mo sa akin kung gaano ako nagkamali. Dahil ang magmahal pala, lalo na ang matutong magpatawad, ang pinakadakilang kalakasan. Tinatanggap ko ang lahat ng sakit ng nakaraan dahil iyon ang nagdala sa atin dito. At tinatanggap kita, Rafael Vergara, kasama ang lahat ng iyong mga pagkakamali at kabutihan. Pinapangako kong magiging liwanag mo sa dilim, iyong pahinga sa gitna ng pagod at iyong kakampi habang buhay. Mahal kita. You may now kiss the bride. Hinawakan ko ang kanyang mukha gamit ang dalawa kong kamay at hinalikan siya. Isang halik na puno ng lahat ng hindi namin nasabi noon. Isang halik na nagsasara sa kabanata ng sakit at nagbubukas ng isang bagong aklat ng pag-ibig. Ang palakpakan ng aming mga mahal sa buhay ay naging musika sa ating paligid.
Habang magkayakap kami, pinanood namin ang paglubog ng araw sa karagatan. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Ito na ang simula, ang aming pangalawang simula. At sa pagkakataong ito, gagawin namin itong tama.